Isang kagalakan muli na ako po ay makapagsalita sa inyo pong harapan. Bagamat, siyempre may kapansanan tayo, pero nakakapagsalita pa naman. Amen. At nakakangiti. Pakisabi mo nga sa katabi mo, kapatid, mas mapalad ka. Kasi buhay ka pa. Malakas at malusog. Amen. Okay po. Ngayong buwan na ito, series break muna ho tayo. Ano po yung, gusto ko lamang po kayong kung meron talaga kayong naalala. Ano po yung last na sinare po dito at sino po yung nag-share na last Sunday? Ano po yung sinare niya? Graso. Diba? So, series break muna ho tayo kasi nga katatapos na lang po ng ating pong mid-year fasting. Pero exciting po yung ating pag-aaralan ngayon pong umaga. Amen. Pagkat isa sa mga isa sa mga kalikasan po ng Panginoong Diyos na dapat nakikita sa ating mga buhay. Amen po ba? Okay po. Sabihin ko na po kaagad ang ating pong pamagat ng ating pong pag-aaralan. The title of our message is The God of Joy. Sabihin po natin, The God of Joy. Parang mahina. Sige, sabihan mo na malakas. Sabihan mo yung katabi mo. Yan, baka inaantok na para magising. Amen. Alam niyo po, ang tingin ng marami sa Diyos ay para siyang isang matandang lalaki na may mahabang balbas na puti. Tapos, napakaseryoso niya at parang galit na galit. Parang hindi niya alam tumawa. Many view God as a cosmic killjoy who is almost emotionless. Parang wala siyang damdamin. Hindi ko sure kung saan hinugot ang ganyang imahen, pero sure ako na marami sa atin ganyan ang ating mga iniisip. So, this view of God made some people believe that a genuine Christian life must be boring. As God seems to oppose anything fun. Para bang ayaw ng Diyos na sumaya tayo. But the Bible reveals an exciting truth. Ano po yon? Tanungin niyo po ako. He is the God of joy. Pwede bang tanungin mo sa katabi mo ngayon? Sabihin mo, killjoy ba si Lord? O, sagutin mo. Tinanong ka eh. Okay. Ano po ang sagot? Yung hindi nakakakilala sa Diyos, siyempre sasabihin niya, oo. Pero pag kilala mo ang Diyos, ang sagot mo, hindi. Definitely, hindi po talaga ang sagot. Bakit po? Meron po tayong mga patunay dito. Number 1, patunay. Okay? Just look to the screen. From the very start, patunay number 1. Ang concern ni God ay ang totoong kailangan at magpapasaya sa tao. Tama po. Hindi ka pa isinisilang, nasa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo, iniisip na ng Diyos yung makapagpapasaya sa buhay mo. Ganyan po kabuti ang Diyos at ganyan po siya talaga nag-iisip sa atin. Amen? He created, this is the reason why, He created varied animals and vegetation for human beings to enjoy. Tingnan niyo po, sa kwan pa lamang, sa mga hayop pa lang, nakakatuwa na, tama po. Bakit? Hindi pare-pareho. May mahaba, may malaki, may maliit. Tama po? Amen? So, sa time of creation pa lang, makikita natin na hindi na gusto ni Lord lang, paulit-ulit lang. At nakakasawang buhay. He created varied animals and vegetation for human beings to enjoy. Tama po, amen? Sa kulay na lang, tinan nyo po. Di ba, ang gandang tingnan, yung iba-iba yung kulay natin. Kaya nga, kaya pala, nung ipinakita ng Diyos yung promise, di ba, yung rainbow? Kasi iba-ibang kulay. Sino ho dito hanggang ngayon, nag-enjoy ka pa rin ng black and white na TV?
Kapatid, tapon mo na yan. Matagal nang obsolete yan. Amen? So, He created colors. Definitely. Why? To enjoy. For us to enjoy. Para ma-enjoy ho natin ang kulay. Pero, ayun po sa marami po mga nagsasabi na yung kulay pala na nakikita natin dito sa lupa, 4% pa lang yan compare sa langit. 4% pa lang. So, ibig sabihin, marami pa tayong mga kulay na hindi nakita. Amen? That's how God created everything for us to enjoy. Now, mga scriptures po natin na mga ebidensya po. Okay, Genesis 1:29 to 30. Sige po, dapat kayo muna magbasa. Sige po, 1, 2, 3, read, go. Wow. Amen. Parang lahat hindi nagbasa. Sige po, yung mga hindi nagbasa kanina, kayo naman ang babasa ngayon. Genesis 2 verse 8 to 9. Amen. B. He gave Adam task to be active and have a fulfilling life with Him in paradise. Dito pa lang sa paglalagay ng Diyos sa paraiso, ang mga tao, makikita na ho natin talaga na ang Diyos ay ang Diyos gusto niyang mag-enjoy ang tao. Amen po. Meron bang paraisong nakakalungkot? Hindi ho paraiso yon. Amen. Pag sinabing paraiso kasi, punong-puno ang kasiyahan. Tama po. Punong-puno ng kagalakan. At doon po, meron pong tinatawag na tree of life. Tapos meron pong tree of knowledge of good and evil din. So, binigyan din niya ng task ang tao na kung isipin, kaya rin naman niyang gawin yon. Pero, siyempre, para man may trabaho ang tao. Amen po. Kaya nga po, dito, maganda rin po ito na reference po natin sa mga, kayo po na mga dalaga. Pag may naliligaw sa inyo, ang tanongin agad, may trabaho ka ba? Kasi pag hindi pa, wag muna, hamo. Ano ipapakain mo sa baby natin? Pagmamahal ay delikado. Baka hindi mabubuhay yung anak nyo. Hindi mo pwedeng ipadidi yung pagmamahal. Amen po ba? Amen? So, no work, no courtship. Okay lang ba mga dalaga dito? O, okay na. Basta kasi, guwapo ba't? Delikado ho yan. Oo. Huwag kayong pakukuha sa kwan lang. Dapat makapal. Dapat may laman sa kwan. Tanongin mo kaagad, may ATM ka ba? Kung walang laman, huwag muna. Baka puro card. Baka credit card, baka mamaya, pag nag-asawa na kayo, ikaw pala magbabayad ng utang niya. Huwag na lang. Sa ano din, sa Genesis 1:29 to 30, makikita rin po natin. Sige, basahin po na. Marami hong scripture ito. Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food, and all the beasts of the earth, and all the birds of the sky, and the creatures that move along the ground, everything that has the breath of life in it. I give every tree and plant for food. And it was so. Oh, kaya nga po gusto-gusto ng Lord na ang ulam natin laging kari-kari daw. Kari-kari ka. Puro berde. Mabitamina ho yun. Okay po. Tingnan din po naman po natin sa Genesis 2 verse 8 to 9. Kayo naman ang magbasa ngayon. Ako lang pinagbasa nyo
Sige. Ready? Go. Hmm. Okay, punta na po tayo sa isa pa. Napakarami ito. Genesis 1:28. Ito po yung culmination. Sige, ready, go. It seems that God wants them to have an active and fulfilling life with Him in paradise. Okay, see, wala tayong B kanina pa na. See, He rested. Amen. Nagpahinga po ang Panginoon. Hindi siya nagpahinga dahil pagod siya. Amen. God rest on the seventh day, though there's no need for Him to do so, but to set an example for them to rest. Kaya nga po, especially ngayon, kaya nga may tag-ulan. Kita nyo. Yung tag-ulan, tagpahinga din yan. Tama po. Kaya huwag kayong trabaho ng trabaho. Mamaya, pag kayo ay nagpa-doktor, delikado, pati kayo ng dugo, 100 overwork. Delikado ho yan. Kaya, God created this season kasi at the same time, God wants us to rest also. Pag hindi kayo nagre-rest, hindi magtatagal, madadagdagan yun, rest in peace. Sino ditong gusto na magpahinga na matagal? Huwag muna. Wala ka pang nawiwin sa Lord. Amen? Hindi mo pa nawiwin yung pamilya mo, yung classmate mo, yung katrabaho mo. Gusto mo na umuwi sa langit, ay baka hindi ka tanggapin doon. Sasabihin ng Lord, you're not yet done. Doon ka muna, balik ka muna sa lupa. Gusto ko marinig pagdating ko sa langit. Well done, thou good and faithful servant. Alam niyo po, nung nakaranas ako ng ganito, gusto ko lang pumunta sa langit, pero ang nasa isip ko, baka ang sasabihin ng Hildo, po sa dito ka na, balik ka. Nakakahiya. Di ba? Gusto ko yung pagdating ko sa langit, okay na, tapos ka na, well done. Papasok na ako. Baka mamaya haharangin tayo sa langit. Dito ka muna, hindi ka pa tapos. Tapusin mo na. Sabihin mo sa katabi, tapusin mo muna. Huwag ka munang umuwi. Kaya nga mag-rest ka muna ng punta dito para hindi ka mauwi sa rest in peace. Rest in the Lord muna bago rest in peace. Amen po ba? So he rested. Nagpahinga po siya. And then later D, he gave Adam Eve. O he gave Eve to Adam. Bakit po? Nakita ni Lord kasi na malungkot si Adan. Kaya nga, ang Diyos ay masayahin. Ayaw niya nalulungkot tayo. Kaya pag nakita niyang malungkot ka na, magantay ka, malapit na si iba. Iba naman, huwag kayong mag-alala. Nandiyan lang, nag-aaligid lang si Adan. Amen. Amen. Pag tamang panahon na yan, nandiyan na yan. Opo, ako, busy ako sa ministry noon eh. Kaya sabi ko, Lord, kung kailangan ko naman talaga ang kasama sa ministry, ipagkaloob mo sa akin, sabi ko. So, one day, there was a seminar, conference sa Manila, na pumunta po ako. Doon ko po nakita ang pinakamagandang babae sa buhay ko, si Mami Telma. Yung mga tatay dyan, dapat yung asawa niyo pinakamaganda lang. Kasi pag hindi, maghahanap ka pa ng iba. Kaya ako, hindi na ako naghahanap ng iba kasi wala nang mas maganda pa kay Mami Telma eh. Ang galag kayo man-amen.
Okay po, sa Genesis chapter 2, verse 20 to 22. Kayo naman. O, tignan ninyo. Talagang ang Panginoon talaga, nakita niya na malungkot si Adan. Kaya sa isip niya, delikado ito kasi hindi niya ipoportray kung sino ako. Kasi ang taong malungkot, hindi niya na ipoportray ang Diyos. Kaya pag ikaw ay mahaba lagi yung mukha mo, hindi mo kamukha ang Diyos. Meron kang ibang kamukha. Alam niyo na yun. Amen. Kasi God is a God of joy. We have to show to the world that we are the children of God. Amen. Mukha pa lang, alam na nila, anak ng Diyos yan. Kasi baka mamaya, ang tuta niya, anak na Diyos mat. Biyernes Santo, may ng sulo pa to. Dapat pag nagtinignan tayo, yan ang anak ng Diyos. Laging masaya. Ang ganong kapi kwartam, taon na nagdanta. Amen. O, kasi pag ikaw ay nakasimangot, yung mga may pera, lalayo sa'yo. Bakit? Kasi akala nila, talagang alam nila, wala kang pera eh. Utang niya. Nalisla. So, that's how God created the woman. Nagbuna din ang babae sa lalaki. Kaya nga po, hindi tayo galing talaga sa unggoy. Yung naniniwala dyan, nakikirami ako sa inyo. We don't belong from the animal kingdom. We belong to God's kingdom. Because God created us in His own image and likeness. So mula pa sa simula, makikita po natin na concern na lagi ang Diyos kung ano ang totoong kailangan at nagpapasaya sa tao. Pero nung pumasok ang kasalanan, inisip pa rin niya na magpapabuti ang kalalagayan nila. That's why, bagamat nagkasala ang tao, when the people tried to find their meaning apart from God, sin entered the world. And you know what? Still inisip pa rin ng Diyos na mapabuti ang kalalagayan nila. So He searched for them. Saan po yan? Sa Genesis 3 verse 9. Sige po, pakibasa. Hindi lang yun. Dinamitan pa niya sila. Bakit hubod sila? Hubod sila. Genesis 3 verse 21. Sige po, pakibasa. So, ano yung unang patunay? Mula pa sa simula, ang Diyos ay hindi siya KJ. Mula pa sa simula, ang Diyos ay concern na sa ikabubuti at yung ikasasaya ng tao. Patunay number 2. Sabihin natin number 2. God loves celebration. Sabihin po natin lahat. God loves celebration. Marami hong kwan dito. Marami hong mga scripture reference po natin dito. Letter A. He establishes feast for the people to gather and celebrate. Ang mga Hudyo po, ang pinakamaraming mga pagdiriwang. Marami sila mga kapistahan. Ang nakakalungkot ho ngayon, ginaya nga ng tao pero mali naman. Diba? At sa kasiyahan, dumating din ang law ni Moses, kapansin-pansin na napakaraming feast ang itinaga ni Lord para pagdiwang ng Israel. These feasts were not just reminders of God's faithfulness in their history, but also for the perfect time for the people to gather together and celebrate. Kaya pala, nung pinag-aaralan ko po ito, kaya pala, tayo din, di ba, meron tayong mga family reunion. O wala na. Reunion na lang. Walang family. Di ba? Tingnan nyo, di ba sumasaya tayo pag meron tayong family reunion? O hindi, puro kayo away. Di ba meron tinatawag na reunion sa mga schools, sama po? Di ba?
Inaasam, yung inaano yan. Kaya pala ang Diyos ganoon. Kasi what He wants us is to see us celebrating, reuniting together. That's how God wants celebration. Sino dito ang hindi nagsiselebrate ng kanyang birthday? O hindi mo alam birthday mo? Kapatid, bambira ka naman. Pati ba naman yan, makakalimutan mo? Mga anniversaries, di po ba? Amen. Inaabangan natin yan, tama po. Yung mga piyesta na yan, nagpapasaya sa atin, tignan nyo, pag piyesta sa barangay, piyesta sa bayan, maski napakalayong lugar, manakarira, tapi na makakarira dyan baloy. Akin na, kasi masaya. Amen. Piyesta nga eh. So, God celebrates, God loves celebration. That's why He created many feasts in the Bible. Feast of the Barnacle, Feast of the First Fruits, Feast of the Unleavened Bread. Ang dami pong feast ho yan na talagang nagpapatunay na God wants us to enjoy life. Amen po. Uli sa Genesis sabi, para establish the law for people to enjoy yung batas. Mas maganda talaga yung iPad, ano? Ito, kan? Tikya-tikyab. Deuteronomy 14, 24 to 26, pakibasa po. Ready, go. Oh, family reunion to. Buti pa sila, may mga tupa sila. Kayo ba, pag nagpa-family reunion, meron din pa kayo handa? O puro imagination? Kami po, pag nagpa-family reunion kami, may meeting kami, tapos may kanya-kanyang dala. Kikibi. Hindi, kanya-kanyang dala, baon. Pero masaya. Amen po ba? Tingnan nyo, patunay, pinabibili niya sila ng alak. Kasi itong araw, ang alak kasi speaks of happiness and joy. Kaya nga sa Cana of Galilee, you remember that? God turned the water into wine. Bakit po? Sa mga Hudyo, mawala ng pagkain, wag lang alak. Kasi to them, wine is more important than food. Ang Pilipino, pareho. Huwag mong iwawala yung pagkain at yung alak. Kaya nga, pag ang kasala ngayon sa bahay, ay, wag na. Bakit? Isang araw pa lang tapos na yung 2 baboy. Pulutan. Kaya hindi na practical yung ngayon. Mas maganda po. Doon na lang kayo sa sa restaurant, ganon. Nogira makakar, di kyan. Kasalanan dalat. Aliwan si karumat sumangkasal, si kamat. Tama po, amen? Kasi yung iba, problema da namin. Kung gira makakar, problema dala, tara kina problema tini eh. May pangalaran ti, ilugan mo ni. Amen? Pero kapag kayo naman ay pumunta sa handaan, mga kapatid, magdala naman kayo ng regalo. Tapi ang aliwa kayong punsyano. So, patunay ho yan. These are more than enough proof that God loves celebration. So, hindi po masama, hindi po kasalanan tayo po ay nagkakaroon ng reunion. Huwag lang mag-away-away Kasi ang dahilan natin doon to gather together and celebrate. Amen. Paano naguguno yan? Si katuman may time ni abay-abay glaya, wala utang tudsiyak. Aglaw natin lalahingan. Kaya maintindihan natin bakit ganoon na lamang ang galit ng Lord sa idolatry naman dahil sa false hope.
na ibinibigay sa mga tao. Makikita mo natin yan sa Deuteronomy 4:28 to 29. Sige po, pagibasa. Isa pang buong verse, Isaiah 44 verse 9 to 10. Sige po, read. Opo, so makikita ho natin na itong mga idols na ito, kasi sa ngayon, ang piyesta-piyesta ngayon, nakabase na sa kwan. Diba? Pero hindi naman talaga totoo kung alam nila kung kailan ipinanganak. Ipinanganak daw ni Kwan, ganun. At saka ang dami pong mga Kwan ngayon. Diba? Ang dami mga Diyos. Halimbawa, sino ang Diyos ng Tag-ani? Sino po? Hindi nyo alam? Pareho tayo. Sige, punta na tayo sa number 3. Patunay number 3. God instructed people to enjoy life as a what? Gift. Tandaan po ninyo, your life is a gift from God. You have to enjoy that and enjoy every seasons of life. Ngayon po, tag-ulan, enjoy nyo lang. Kasi pag tag-araw, wala nang ulan. Tama po. Pag tag-araw na, enjoy mo rin kasi wala rin din tag-ulan. Kaya, kung gusto yung maligo, maligo kayo sa ulan. Pero huwag manlalabos mata. Dapat nakakuha naman kayo para hindi naman kayo katuwa-tuwa. Katawa-tawa pala. So, remember that life is a gift. Enjoy every seasons of life. Kasi pagkatapos yan kasi, hindi na yan babalik. Tama po. Kaya kayo po na mga single ngayon, wala pa kayong sidecar. Enjoy lang muna kayo. Ako sa totoo lang, pag nagkakasal ako, ang unang-unang tinatanong ko, nag-enjoy ka na ba na magiging single? Kasi pag hindi pa, huwag ka muna mag-asawa. Bakit? Baka mamaya, may asawa ka na, pero ang buhay mo, parang single naman. Huwag ka na mag-asawa. Tama po. Amen. So, countless times, it was instructed that we are to enjoy life as a gift from God. Deuteronomy 12, verse 7, pakibasa po. Amen. Sino po dito ang alam niyang pinagpapala siya ng Diyos? Amen. Lahat ho yan, pati hininga mo, pagpapala ng Diyos yan. Amen. Unangas tayo pa. Tingnan nyo. Gusto nyo, sigiling ko kayo. Gawin nyo yan sa hospital. Hindi pwedeng libre yan. May bayad ho yan. Walay mitro man. Mamaplos yung mitro. So, it is a gift from God. Everything, every blessing that we receive from God is a gift from Him. We must learn to enjoy it. Amen? Parang, para naman ito, parang reunion na naman to. Sabi niya, shall rejoice with your families. Diba? Everything you have put your hand to and to because the Lord your God has blessed you. Malapit na mo tayo. Malapit na akong mahulog dito. Ecclesiastes 2:24 to 25. Sige po, pakibasa. Without God, who can eat or who can find enjoyment? So, maski pa pala marami kang mga kung hindi mo kasama ang Diyos, wala pa rin enjoyment doon. Amen. Ang talagang totoong enjoyment ay yung sa Lord.
So, letter A, He rejoices over His people and even sings for them. Amen po ba? God rejoices over His people and even sings for them. Saan po makikita yan? Dito po sa Panaya 3:19. Ay, 3:17 pala, pag-ibasa po. Wow, you will take great delight. Tingnan nyo, inaawitan pa tayo ng Panginoon na natutuwa. B, He delights in showing us mercy. Natutuwa rin siya na magpakita ng awa. Makikita pa natin yan sa Micah 7 verse 18. Sige po, pakibasa po. But delight to show mercy. Mahirap buksan. Kailangan so ilol. Last number 4. Patunay number 4. Sa bagong tipan, Jesus, the image of the invisible God, revealed deeply to us who our God is. Amen. Pagdating po sa New Testament, pinakilala ni Jesus kung sino talaga ang Diyos ng mas malalim na paraan. Amen po. A, basahin po natin lahat. Jesus was seen eating and drinking with people. Kaya yung ibang mga mga religious leader, atan si Jesus, kintan, buwakagtan. May aliwas, pag anong nadasika to kasi nga akala nila ang Diyos, yung hindi siya marunong magsaya. Pero makikita ko natin si Jesus, lahat ng kasayahan nandun. Amen? Pero tayo may babagaya, si Jesus at Punciano. Kasalanan man. Christ, as the image of the invisible God, was always seen eating and drinking with people. Sige po, tingnan po natin sa Matthew 9:10-13. Pakibasa po. Kaya nga po, itong mga kontrabidang ito, maski anong gawin ni Jesus, mali pa rin. Pero, kasi sinabi nga nila, tignan nyo, yung amo nyo, yung teacher nyo, kumakain siya sa makasalanan. Kaya sinabi ni Jesus, ang mga may sakit, ang doktor, hindi niya kailangan yung walang sakit, pero yung mga may sakit. At dapat malaman nyo, sabi niya na, I desire mercy, not sacrifice, for I have not come to call the righteous, but sinners. Kaya nga po itong mga kontrabidang ito, hindi sila naligtas. Bakit kanyo? Tanong niyo ako bakit? Siyempre, mga hypocrite sila. Ang hypocrites pala is more than a sinner. Kasi nga, yung makasalanan, inaamin niya na makasalanan siya. Dito. Pero yung mga hypocrites, kita rago namin, yung wala kasalanan to. Ang gaano naral mula, wala pa rin. Sabi ko, parang kumakapal. hindi pala, kasi na, tupi-tupi manaya. Naulit ito sa kwan din sa Luke 7:36-39. Hindi na ho natin babasahin, mahaba na po yan. Ito po yung bahay din ng isang Pariseo. Si Matthew, tax collector, Pariseo balot. At nung siya pumunta sa bahay ng isang Pariseo,
nakita ng isang makasalanang babae, pumunta siya doon para, ito yung woman of the alabaster box. Iba na naman ang kwan. Yung parang, kwan na naman siya. Tawag dito, pinagbinta na naman siya ng mali. Pakibaliktad lang, mami. Yan. Ganun siya. Ganun siya kadalas na nasa handahan na sinasabi ng mga critics na siya ay matakaw at lasinggo. Pero alam nyo, isang patunay po na si Jesus Christ ay isa siyang masayahing tao din. He was very entertaining teacher. Amen po. Sa mga teaching niya, madalas siyang nag-exaggerate para makuha ang tao ng punto niya. Sa Matthew 5:29-30, pakisulat nyo na lang po, ang sabi diyan, sabi niya, pag ang kanang mong kamay, ang kanang mong mata ang nagkakasala, dukutin mo, itapon. Huwag niyo itatapon, ibenta nyo na lang, may pera pa kayo. Mahal ngayon, di ba? Mahal ngayon. Sabi niya, mas maganda raw ang pumasok ka sa langit na walang mata kaysa yung pumasok ka sa impyerno na kumpleto ka. Pag ang kamay mo din daw ang siyang naging dahilan ng pagkakasala mo, putulin mo rin. Mas maganda pa raw na ikaw ay walang isang kamay na pumunta sa langit kaysa sa buo yung katawan mo pero nasa impyerno ka naman. So napaka-entertaining niya talaga magturo. How I wish na napakinggan ko siya ng live. Wala pa kasi nung araw ng kwan eh. Sayang wala pang live nung araw, wala pang online. Wala pang television nung araw. Malapit na tayo. Pagibasa po, he has a what? Sense of humor. Kaya wag kayong magtaka na may sense of humor ako. Bakit? Siyempre, anak ako ng Diyos eh. Kayo mga laging nakasimangot dyan na hindi marunong magsaya. Layo-layuan yung mga yan. Delikado yan. At one point, just imagine po, paano po mayroon po sense of humor si Lord? Biruin nyo, nung siningil sila ng buwis ni Pedro, inutusan niya si Peter. Sabi niya, mangisda ka. At yung unang isda na makuha mo, mamingwit ka, sabi niya, buksan mo, merong 4 doon na drachma o gold. Yes, nakikita ko na. So, nakikita po yan sa 27. Baka akala ninyo, wala tayong pagbabasihan dyan, no? So, nung nakuha po ni Pedro yung isda, meron talagang pera. Kaya binabayaran niya yung kwan. Sabi dito, take the first fish you catch. Open its mouth and you will find a 4 drachma. Take it and give it to them for my tax and yours. O, di ba nakakatuwa yung ano kayo kung sasabihin ko sa inyo ngayon? Sige, lahat kayo, mamingwit kayo sa Aluragat, sa Angalakan. Tapang bayar tayo diay. At jadkin tayo, church tayo. Siyempre, sinong papayag sa inyo? Diba? Imagine how quite funny it is kung saan-saan makukuha ni Lord ang pambayad. His humor can be seen in many passages if we read the gospel carefully. Marami pa dyan. Basahin niyo po ang Biblia, marami siyang mga ginawa na nakakatuwa. May lumapit na bulag nga, di ba? Kumuha siya ng lupa, putik. Putik na nga, dinuruan pa. Labayuman. Diba? So, very funny talaga si Lord. Nakakatuwa. Kaya ngayon, hindi ako nagtataka na may mga tao din sa simbahan na nakakatuwa din. Marami akong mga kaibigan na ganyan, nasa ibang church. Nakakatuwa sila. Yung makikita mo lang yung mukha nila, tatawa ka na.
Amen. And also letter D, children love Him. Ito maganda. Even children praise Him. Why? Because He loves interacting with them. Sino po dito ang may mga apo na? Pakitaas ang kamay. Kaya ako, apuser na ho ako ngayon. Oh, kasi marami na akong apo eh. Kung gusto mo makipag-usap sa mga bata, gusto ka rin ng mga bata. Amen po. Ako gusto ko ng mga apo ko, kinakausap ko sila. At yung nagkukwento ako sa kanila, yung iba biblical, yung iba hindi. Kung minsan, nakakahalata yung isang apo ko eh. Kasi siya yung kinikwento ko. Sino yon? Sabi ko, parang ako yung daddy. Oo, ikaw nga yung matalino eh. So Jesus loves children because He loves also them. Amen? Matthew 21, verse 15 to 16. Sige po, pakibasa lang po. Malapit na ho tayo. Galit na galit po yung mga religious leaders nung narinig nila yung mga bata na nagsasabing, Hosana, Hosana. Sinabi ni Jesus na nasusulat sa Biblia na mula sa bibig ng mga bata, praise has been ordained. Kaya nga po yung mga bata, hindi na kailangan turuan mong magpuri yan. Talaga, magpupuri talaga yung mga yan. Why? Because they were created to praise God. Amen po. Okay, another verse, Mark 10, verse 30 to 16. Hindi na po natin babasahin yan, mahaba na po yan. Dumating po ang mga bata upang ipagpapray kay Jesus Christ, pero yung mga disciples, nagalit sila. Akala nila si Jesus for adults only. Yung pala, for adults also. So, sinabi niya, huwag mong pigilan yung mga bata na lumapit sa akin sapagkat sa kanila naghahari ang kaharian ng Diyos. Amen? So, and then He came to give life and have it to the full. John 10, verse 10. Pagibasa po. Amen. Kung KJ si Lord, hindi na natin mag-expect na magbigay siya sa atin ng fulfillment. Tama po? Jesus commanded His followers to remain in His love so that His joy may be in them and their joy might be complete. Actually, meron pa akong ibang mga verse wala dito. Nagpapatunay na talaga God is a God of joy. Sa book of Psalms yun. Sabi doon na, He who sits in the heaven shall laugh. Tumatawa pala ang Diyos. Amen? Hindi po siya nangangalit ng ngipin, tumatawa ho siya. Kaya siguro pag nagpapatawa ako, tumatawa din si Lord siguro sa langit. O di, tingnan yung aking anak katulad ko. Amen? Ngayon, narulungkot siya pag ikaw ay narulungkot. Yung aking anak, hindi niya ako kilala. Lagi siyang malungkot, mahabang mukha. Tingnan mo yung katabi mo kung mahaba na mukha niya. Oh, last na. Sa baka. Merhirap ya. Okay, maya eh. Sa Romans 12:12 po, pag-ibasa po natin, be joyful in hope. Reflection, faithful in prayer. Pag meron kang pag-asa, sino po dito may pag-asa? Ay dapat natutuwa ka. Christian life is always marked with happiness despite suffering. Kaya nga tayo,
Ang tawag sa atin, kakaiba, unique. Bakit po? Anta, masaya, manakis. Anta, balbalang sa problema to, manalag. Tama po. So, recall lang po tayo. Killjoy ba si Lord? Anong sagot? From the very start, ang concern ni God ay yung totoong kailangan at magpapasaya sa tao. Nandiyan po yung ABCD natin. Kung kayo po ay nagdi-take note, picturein nyo na lang. Number 2, God loves celebration. So, okay lang na magkaroon kayo ng family reunion. Amen. Umatin lang kayo sa mga kanyo, yung mga school reunion nyo. Okay lang yan. Basta mag-share kayo ng word. Amen. And 3, God instructed people to enjoy life as a gift. Tandaan po ninyo, regalo ho yan ng Diyos. He delights in showing us mercy, etc., etc. Nakita rin po natin sa New Testament, si Jesus, nire-recall ko lang po ito, nire-recap po natin. Sa number 4 na nakita natin kay Jesus mismo. Amen. Gustong-gusto niya ng celebration. Pag may handaan, nandun. He was very entertaining teacher. He has a sense of humor. And children loves him because he loved them too. And he came to give life and have it to the full. So he encourages us to rejoice always. Hindi po natin nakuha yun. Sa Philippians po yun, sinabi ho ni Paul, rejoice in the Lord always. And again, I see, rejoice. Paano sasabihin ni Paul yun? Samantalang si Paul, nasa bilangguan. Kasi nasa kanya ang Panginoon. Ito po ang pagkakaiba ng joy at saka happiness. Why? Happiness based on happenings. Pag wala ng happenings, wala ng happiness. Pero ang joy is based on the gift of the Spirit of God, which is the fruit of the Spirit, which is joy. Nasa Galatians 5 po yun. Amen? So, God is not killjoy. Kailangan natin i-correct ang maling theology na laging galit ang Diyos, na para bang meron siyang dalang bat ng baseball, na pag nagkasala tayo, papaluin ka niya sa puwet. Hindi po siya ganun. Paano naman natutuwa si Lord kung nakikita niyang napapahamak ang mga minamahal niya? Amen. Kayo po na mga magulang, pag yung mga anak niyo ba nalulungkot, natutuwa ho ba kayo? Di ba? Tuwan-tuwa tayo pag natutuwa din sila. Ganon din po ang Diyos. Amen. Kaya siguro ang tingin ng iba, boring si Lord kasi nga ayaw niya yung mga bagay na bentang-benta naman sa iba, pero wrong naman. So, sin, no matter how enjoyable it is, cannot offer the happiness God can give. Gaano man kaganda ang tingin mo sa kasalanan, kapatid, walang totoong kagalakan dyan. Amen po ba? Amen and amen. Pwede ba tayong tumayo lahat? I just want to pray now at bilang pangwakas po mamaya, awitin po natin yung benediction na the Lord bless you. Panginoon, sa umagang ito, salamat po Panginoon sa pagkapahayagan na kayo pala ay Diyos ng kagalakan at kasiyahan. At ayaw mo kami pa na nalulungkot. Gusto mo Panginoon kami po ay nagsasaya at nagagalak. So Lord, help us to be like you, Lord. You are a God of joy. We must be a children of joy, sons and daughters of joy. Panginoon, forgive us kung minsan, Panginoon, we misrepresent you to the people, pero kaya hindi po kami nakakahikayat kasi hindi nila nakakikita ang kagalakan, Panginoon, na nasa sa amin. So Lord, right now, let the force of joy be upon your people today, Lord. Salamat po, Ama. Help us to develop that fruit of the Spirit with this joy in our hearts, Lord God, through your word, through our prayer, Father, right now. So maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Bless the seed of the word into our hearts, Lord. Let not the enemy steal that joy into the hearts of God's people. Satan, you are a liar. God is a God of joy.
Hindi siya killjoy. And Lord God, mula ngayon, Panginoon, kami po, Ama, ay magsasaya sa iyong presensya. Magsasaya kami sa iyong salita, Panginoon, upang pag kami po'y umalis, Lord, makikita nila ang kasiyahan sa amin, and eventually, they will, Lord God, follow you as we follow you also, Lord God. So we thank you for today. Bless your people, Father God. Ano man po ang pinagdadaanan nila, Panginoon, Lord, ipagkaloob mo sa kanila mga kagalakan, Ama, para makita ng mundo na kami ay kakaiba. Hindi kami katulad nila, Panginoon. Salamat po, Ama, sa hope na nasa amin. Because of that hope, we rejoice, Lord. We thank you, Father God, and we bless you, Father God,